Hello! Good morning everyone! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, lalabas muna tayo dahil wala na palang kape, hindi nagsabi si Papa Bits kagabi. Pupunta muna tayo ng tindahan. Bibili muna po tayo ng kape. Nakapagsaing na po tayo. At alas 5 pa lang yung oras at medyo umaambon kaya nakapayong po tayo. Alas 5 na pero maliwanag na po yung langit. Yan. Pero yung mga kapitbahay ko is mga tulog pa. Yan, mga tulog pa yung mga kapitbahay ko. At tahimik pa yung kalsada. At dyan po yung sinasabi kong bahay kubo. At yung babae yan, maaga pa siyang umiigib. Ang bahay na yan, may ari. Pero tumira lang daw sila na hindi nagpaalam. Pero hindi naman po sila pinalis. At andyan yung hinakot nila na makan. Medyo hindi medyo hindi makita dahil madilim pa. Punta po tayo ng tindahan, guys. Yan, madilim sila. Diyan lang po sila sa balkonahe tumitira. Hindi po sila nagpaalam sa may-ari. At hindi naman po sila pinaalis. Hinayaan lang. Nandyan lang sila sa maliit na balkonahe. At yung main house, sarado. Maaga pa po siyang umiigib. Kasi yung puso dito, doon pa banda. Lalakarin pa ng mahaba. At iwan ko kung may bukas na tindahan. Tingnan po natin. Kung wala, pupunta po tayo sa unahan. Ayan. Yung unang tindahan, sarado pa. Ayan. Sarado pa. Dito tayo baka bukas na. Mabuti na yun, nakapaglakad-lakad po tayo. Walking na din. Sana bukas na yung ipangalawang tindahan. Kasi yung isa nandoon pa. 3 kasi yung tindahan dito pero ayan, medyo malayo. Minsan yung mga bata, pag inuutosan ko, hindi sumusunod dahil maraming aso. Hindi naman po nangangagat yung aso. Siyempre aso, natatakot. Sana bukas na, ay salamat bukas na. Yan. Pangalawang tindahan. Bukas na din, bukas na din. Ayan po yung amakan na ibinigay natin. Tas ayan po yung bahay kubo. Yan balkonahin na yan, dyan po sila nakatira. Yan yung babae gising na. Kasi nag-igib na siya. Yung igiban nila, malayo pa doon sa binilhan ko ng tindahan. At mga tulog pa, mga tulog. Nakag-walking tayo saglit. Umaambon na umaga. Ayan, magkape po tayo habang yung mga housemate natin is tulog pa. Maya-maya ko pa gigisingin pag alas 6.
Pabits! Pagkapi na. Papa Bits, gising na pero nandun pa sa sa kwarto. Nagmumuni-muni pa siya. At December 1 pala ngayon, naalala ko. Nakakalimutan ko tuloy yung yung pizza. December 1, simula ng panibagong buhay ng December. Happy December month sa inyong lahat. Sana'y makatanggap po kayo ng mga bonus-bonus at saka 13-month pin ninyo. Naalala ko lang po yung nagtatrabaho pa po ako, may bonus at 13-month pin. Ngayon, wala. Bonus yung yung stress. Pero okay lang, masaya naman. Yan, alas 6 na, manggigising na po tayo. Kreslin. Yan, tingnan nyo, mga tulog na tulog pa. Kreslin. Uy, Kreslin, may klase. Sige na. Buat. Kreslin, may klase. Huy. May klase. Kreslin. May boy, may klase. Sina, kay magigising si Sia. Patayin muna natin yung yung electric fan kasi malamig. Sina, Kreslin. San, may klase? Ha? What na? Guys, nandito po tayo sa may sapa dahil meron po tayong babayaran na utang, yung hollow blocks na utang namin dito kay Dexter. Kaya ngayon babayaran na natin dahil nakakahiya. Yan, dito banda. At saka yung bahay na doon. Tsaka nakakatakot po kasi meron po silang aso dito nga nangangagat talaga pero nakatali naman. Pero humahabol yan ng tao. Saan ba ako dito banda dadaan? Dito. Baka mahulog tayo. Tsaka hindi tayo maririnig pag magtao po tayo dahil maingay yung baboy. Aray. Maingay yung baboy. Tsaka dito tayo tatawid. Ayan po. Hindi po tayo maririnig. Dito dati naliligo sila, Jing at mga bata. Pero ngayon parang hindi na pwede dahil madumi. Agoy. Parang wala akong taong nakikita. Labang tayo. Yan, mababasa yung ko, jogging pants. Pero hindi naman po gaanong malalim. Aray! Pero malinaw yung tubig. Aakyat pa tayo dyan. Aray naku. Ayan po yung asong matapang. Po siya, nakatali. Pero mayroon pa ako ditong nakikita na tao nagpapakain ng baboy. Hindi po tayo marinig. Dito lang tayo banda. Hindi po tayo marinig dahil maingay yung
baboy. Ayan, nagpapakain po siya ng baboy. Maayo! Ayun, naibigay na po natin. Dito lang po tayo banda dumaan. Kasi yung aso nandoon. Ayan. Parang gustong manakit. Nakakatakot po. Nakakatakot po yung aso. Pauwi na tayo. Aray. 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 Tas, ayan. Mataas po yung bababaan natin. At parang madudulas tayo kasi yung chinilas ko madulas. At ayan. Kakapit tayo sa aray, aray, aray. Aray, aray. Sa damuhan. Aray, aray. Ang ano pa nito kung aray, aray, kapit, kapit. Kapit po tayo. Kasi mataas. Aray, aray, aray. Madulas yung chinilas ko. Tabi-tabi apoy. Tabi-tabi apoy. Ay, salamat. Nandito na tayo sa ibaba. Aray. At yung jogging pants natin kailangan luluhin. Ay, nako. Yan, 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 ayan. Ayan, magtampisaw tayo ng tubig sa sapa. Medyo malakas din yung daloy ng tubig, ayan. Pero malinaw siya. Masarap maligo dahil malamig. Pero di na pwede kasi doon banda merong nag-aalaga din ng baboy. So ayan. Akyat tayo ulit. At hahawak naman tayo sa damuhan. Kasi baga tayo mag kaliring. Yan. Nakapagbayad na din po tayo sa in-order natin na hollow blocks. Sponsored by Mama Walin. At mainit na, ayan, nagpapagawa na din yung yung bahay dyan na nag-aayos. Tuloy-tuloy na po yung pagpagawa nila. Ayan yung mga bato at saka lupa, nakasaking na po. At may nakita po ako ditong hinog na papaya. Ayan, malapit lang sa bakuran. Akunin natin. Saka na lang po tayo magpaalam sa may-ari. kay Madam Rose. Harvest po tayo ng ng papaya. Saka na tayo magpapalam sa may-ari. So, ayan po guys, galing lang po namin sa school ni Sia dahil nag-meeting about sa party na naman. Pare-pareho lang naman yung pinagmintingan namin sa atin niya, sa kuya at sa kanya. Pare-pareho lang naman kasi December na nga, magpa-party. Pare-pareho yung mga nila. Pinag-usapan about mga BUYP. Ganon. At saka nakadaan po kami ng tindahan. Bumili na lang po tayo ng ulam. Magbre-breakfast pa lang kami. Ayan, dinuguan. Dinuguan po. Siumay. Siumay. At saka sobra kanina nila na hotdog.
So, ayan si siya yung mag-pray-pray dahil wala po yung atin niya. Si siya yung mag-pray ngayon. At saka ito pala puto kamuting kahoy na may bukayo. Tina. Blessed araw to this caging, Sabbath to sister dancing with casserole. Amen. Okay, kain na po. Kain na po tayo, guys. Pag breakfast pa lang namin po, alas 10 na. Alas 10 na po yung oras. Sinakain na. Nung ulam mo, ito. Tina. Ayan, alas 3 na ng hapon, guys. Kababangon lang po namin dahil natulog po kami kanina, mga tanghali. Alas 3 na po dahil hanggang alas 3 lang po si Chrislyn ngayon. Susunduin ni Papa Beach. At kasama si Sia dahil si Sia na lang po yung nagpupunta doon sa room ng ate niya. At mukhang nagkulimlim na nagbabadyang umulan na parang hindi. Kumulimlim lang yata, nagtago lang yata yung yung araw sa ulap. Yan, kagigising lang ni Sia. Biyernes kasi hanggang alas 3 lang sila Chrislyn. At yun, nag-chat na po yung teacher ni Chrislyn. At hindi pa po tayo nakapaghugas. Mula kaninang umaga na pinagkainan tapos ngayong tanghali. Hindi ko lang muna hinugasan. Pinadami ko lang muna bago hugasan. Yun nga, para hindi po masyado tayong magastos sa tubig. Dahil yung tubig natin dito sa loob nanggagaling pa sa kuryente. Kasi di motor. Kasi noon, buwan ng November, October ba yun, na bill namin sa November 9, yung yun nga nakwento ko din yun na nagulat po kami na 2 kilowatts lang po yung gamit namin. So, bali yung bill lang po is 29.99 ganun. Basta 30 pesos lang po yung binayaran namin nung November 9. Ngayon naman, yun na po yung kinatatakutan ko. Sabi ko, baka sa susunod na buwan, magdubli yan. Yun na nga, nag-reading po nung November 25 or 23. Kada 23 yung reading po dito. Yun. Ang bill namin is 2,000 something, mga 2,050, ganun. Pero mas pa rin, mas parang save kasi yung bill namin talaga kada buwan is 1,300 mahigit, 1,350 ganun. So ngayon due date namon sa December 9 is 2,000 higit. Hindi ko lang po kung ilan ang sobra. Basta ganun. 2K plus. Kaya ayan, na naman po tayo. At tipid-tipid po tayo sa kuryente. Hindi po tayo pwedeng sayang ng tubig. Kailangan tansyado. At kaya nga hindi ko pinapayagan yung mga bata maghugas, na palagi po lang ako yung maghuhugas kasi kontrolado ko po yung paggamit ng tubig. Na hindi po magsasayang. Na hindi po palaging magpapaandar ng motor. Na kada gabi lang naman po kami nagpapaandar ng motor para mag-ipon ng
tubig. Kasi naano ko yung isang drum na puno dyan. Alam ko kung hanggang ano po yung gamit namin. Isang araw. Hindi naman po ako dyan kumukuha sa paglaba dahil nagbubomba lang po tayo. Kaya hindi po tayo magsasayang sa tubig sa loob. At sana naman umulan kahit isang araw lang, kasi pag nagkataon naman na palagi pong mainit, mawawalan na naman po ng tubig sa ilalim. So ang mangyayari, hindi naman po gagana yung motor at saka yung bomba dahil matutuyuan na naman. So ayun, babalik na naman po tayo mag-connect doon kila Sir Regan. Mga ilang weeks din kami doon kila Sir Regan, nakakonik sa kanilang motor. Di motor din po yung nila, at saka may puso naman. Si Sir Regan naman po yung may gawa ng na puso dito. Sabi niya, parehong lalim lang naman daw yung pagkagawa. Ba't daw mas madaling natuyuan yung siguro mas marami kaming gamit sa tubig kaysa sa kanila. Kaya ayun, natuyuan. Dinali-dali ko pong ilipat yung lalagyan po ng sabon, kasi inutusan ko si Papa Bits. Sabi ko sa kanya kanina, Papa Bits, maggawa ka kahit ganito lang, baka kataas na parang lalagyan ba ng parang upuan, lalagyan ng sabon at saka shampoo. Kasi pag linalagay yung namin, lagyan ng sabon diyan sa lapag, pag naliligo, natatalsikan ng lupa, nagkakadumi yung sabon namin. Tapos kanina nag-ayos po siya. Pagtingin ko mataas kasi hindi maaabot ng mga bata. Temporary lang naman kasi hindi pa naka-finishing. Lalagyan lang kasi yung sabonera namin, inilalagay ko sa dulo ng lababo para hindi po madudumihan yung sabon. Tingnan nyo po guys. Pag tingin niya mamaya na inilipat ko, magagalit yun. Sasabihin niya, wag ka nang mag-utos sa akin, alam mo pala ganun yung sasabihin. Kaya dinali-dali ko pong ilipat sa pinaglagyan niya. Pinababa ko lang naman, pero dyan pa rin yung pwesto, pero binaba ko lang. Ayan po guys, itong tabla. Ito po yung ginawa niya. Nilagay niya kasi dito banta. Ayan yung bakat ng pako. Dito niya nilagay. Ang taas. Hindi maaabot na ng mga bata pag maliligo. Di ang mangyayari nun, yung sabonera, ilalagay din dito sa lapag pag maliligo. So, magkakadumi na naman po yung sabon dahil sa tilagsik ng tubig na masasama yung kasi hindi pa naka-finishing nga yung simento. Meron pa mga nagkakahulog na kunting mga buhangin or simento. Kaya ayan, dinali-dali ko ngayong nilipat. Pinababa ko lang na maabot ng mga bata, ganyan. Pagtingin niya yan mamaya, yun, naman, ganyan lang naman. Yung hindi pa masyadong mataas. Kasi pwede nang abutin ng mga bata, ganyan, maabot. Kaysa nandito sa taas. Okay lang kung kami lang. Paano yung dalawang bata? Ang habol ko lang naman, hindi yung sabon natin. Parang
Napakalaki pa yata yung sabon namin na yan. Pero may bago naman. Yan po, inilipat ko lang. Sinishare ko lang po na marunong din po ako magpanday-panday. Pero hindi lang po tayo nagpapahalata. Mag-ano yun? Magre-react si Papa Bits. Sasabihin, alam mo pala, utos ka pa ng utos. Ganun kasi yan si Papa Bits. Kasi pag inutusan pa natin siya na ilipat, ibaba, hindi na yun po susunod. Basta nagawanan niya po yung yung request ko na maglagay ng temporaring lalagyan ng sabon at saka shampoo. So habang nahiga po ako, naiisip ko na mamaya-maya pag alis niya, ililipat ko talaga. Bahala na siya mamaya pagpasok niya sa sa CR, makita niya na iba na yung pwesto yung ikidamit niya kanina. Inano natin, reniper. Ay nako, yan, magwalis-walis muna tayo dahil pagdating nila naman galing sa school, aalis tayo. Kukunin natin po yung order na itlog ni Mama Walin doon sa grocery. Kasi mayroon lang po in-orderan dito si Mama Walin para sa mga bata na pang baon-baon. Hindi na po ako yung namumroblema kung ano yung bibilihin para sa kanila. Mayroong tindahan na na-orderan po ni Mama Walin. Yun, kinukuha na lang natin. Yung mga kailangan ng mga bata. Para hindi na tayo mamoroblema sa pagbabudget at malalaman nila kung ano ang talagang mga gastusin ng mga anak nila. Hindi na po ako yung magproproblema. Kasi pag ako po yung hindi naman sa ganun na hindi po tayo binibigyan ng pera pang budget, binibigyan po tayo. Yung para sa mga bata, yung mga gusto nila. Kasi alam ni Walin na hindi ko gustong maraming pupuntahan. At alam naman po nila, gusto ng mga bata nila, sila na lang po yung nag-order. Kinukuha na lang namin po ni Papa Bits. Binibili ko na lang sa binibigay niyang pera, yun, bigas, pang ulam. Pero sa mga snack-snack, tas mga ulam pang baon-baon, araw-araw ng mga estudyante niya, alam na nila yun. Pinag-usapan na nila yun at sinabihan ko na silang, kayo na lang mag-budget dyan. Dahil nalilito ako at parang, iwan ko. Sabi ko para malaman nyo kung ano talaga. Para malaman din nyo, kahit malayo kayo, malaman din ninyo kung ano talaga yung pinagkakagastusan. Yun. Para kahit wala sila dito, parang nandito lang. Yan na po sila. At naka-Girl Scout si Ate Chrislyn. Yan ang Girl Scout new. Kararating lang po natin. Nanguha po tayo ng order ni Mama Walin, itlog, at saka nagdiretso po kami doon sa Don Pablo kay May Timang dahil may in-order po si Mama Walin na
Yan, gulay. Yung display ni May Timang na gulay. Sitaw. Sitaw batong. 2 tali yung kinuha natin. 2 tali. At saka meron din si May Timang rechoko. Rechoko na big rolls. Sabihin na lang natin na stick o. At saka meron din si May Timang spam. Yan, spam. Hindi na lang po tayo nag-video doon kay May Timang Don Pablo kasi may mga customer po siya. Hindi po tayo sabay. Basta kinuha lang natin po yung order ni Mama Walin. At saka maraming tao, traffic sa kalsada dahil labasan na ng mga estudyante. Arrange muna natin sa ref yung mga kinuha natin. Yung itlog, ilalagay po natin sa lalagyan baka mabasag. Oops! Huwag titingin. Kasi nandyan si Sia sa CR. Pinaligo ko na. Hapon na kasi. Tas kaya pala si Sia kanina, medyo nakatulog po siya kagad sa tanghali dahil po siya ano ba sa Tagalog yung napuyat kasi ubo po siya ng ubo. Sila May Timang nga doon halos sila lahat dinalagnat na. Tas ngayon si Papa Bits parang masama din po yung pakiramdam. Si Sia nag-umpisa na pong ubuhin. Madaling araw pa lang gising na ako dahil ubo ng ubo si Sia. Binabantayan ko dahil baka makasuka po siya sa sa foam. Makasuka sa bedsheet. At bumabangon naman po siya. Malapit naman po yung bintana namin. Doon po siya sumusuka. Alam naman niyang umano sa bintana. Ayaw lang niyang magpunta po dito sa kusina dahil natatakot. Magpapasama pa kay ate niya. Mas lalong natatakot naman. Agoy. Hindi na sila makapunta ng kusina pag nakahiga na po kami, pag nakapasok na kami sa kwarto. Buti na lang si Sia, hindi na po siya umiihi sa kama. Yun po yung magandang pangyayari kay Sia. Hindi na po siya nagyayamang. Nagising tayo guys. Alauna na po ng madaling araw kasi malakas yung ulan at hangin. Napagising tayo. Ayan, tingnan nyo. Nililipad po yung namin, kurtina. Bumangon tayo dahil tinitingnan natin kung mayroong tumutulog. Lang kasi, nakakortina lang. Medyo pumapasok yung taligsik dito dahil yung hangin pa ganun yung hangin. Malakas ang ulan, malakas. Ngayon, nagising tayo, mahirap na naman po tayong makabalik sa pagtulog.
biglang lumakas kasi yung ulan at saka hangin. Nagising po tayo dahil yung kortina namin doon sa kwarto inililipad. At bumangon din po tayo dahil tinitingnan natin kung meron mga tumutulo. Hopefully naman walang tumutulo, pero parang may taligsik lang dahil may sabay hangin yung ulan. Medyo may pumapasok na ulan, pero kunti lang, taligsik lang nga nang dahil po dyan sa dulo ng dyan. Wala naman pong tumutulo dito dahil yung sa una na namin, yung alulod dito, kinuha na naman. Yung parang pinagdugtong kasi dyan. Ayan, walang, pero lampas po yan na bubong. Siyempre may hangin para dyan dumadaan yung ulan dyan po. Pero hindi naman po siya masyado, taligsik lang nga dahil may kasamang hangin yung ulan. Yan, medyo tumila po yung ulan na. Mabuti naman na umulan ngayon dahil medyo natutuyo na yung yung lupa, nagiging malikabok, at para naman po dagdagan na naman po yung tubig sa ilalim. So ayan po guys for today's video. Time check po, 1:15 na ng madaling araw.